Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Erica May P. Pastoral mula sa BSSW2B. Ngayon ay tatalakayin ko ang tungkol sa different theories and perspective of social environment. So, base doon sa unang teorya, ang general system theory, sinasabi dito na nakafocus ang sistema sa pag-iintindi ng isang organisasyon na ang input na tinatawag natin ay ang mga binibigay natin sa ating kapaligiran. At pag sinabi naman nating output, ito yung ibinibigay natin sa ating kapaligiran tulad ng carbon dioxide at iba pa. Sa madaling salita, nagiging give and take tayo or parang isang cycle na umiikot lamang sa ating pangkahalatan sa nakapaligid sa atin. Dumako naman tayo sa pangalawang teorya, ang ecological theory. Sinasabi dito, isang psychologist na si Yuri Bonfenbrenner na na-develop daw ang isang individual sa pamamagitan ng nakapaligid dito at mayroong itong 5 bahagi. Una ay ang microsystem na kung saan ito yung mga nakakasalamuhan natin sa araw-araw at maging sa lugar ng ating ginagaluan. Pangalawa ay ang mesosystem. Ito ay ang pagkakaroon ng relasyon sa isa tao upang magtulong-tulong sa isang bagay dahil hindi nag-iisa ang tao. Pangatlo ay ang ecosystem. Ito yung mga tao na kasali sa isang organisasyon o gawain, ngunit hindi aktibo pero naaapektuhan din siya na kung paano ginagawa ng isang grupo. Halimbawa ay ang mga magulang sa isang pamilya. Siyempre, pagka nagkaaway-away sila, naaapektuhan ng anak sa loob ng isang bahay kahit walang ginagawa. Pang-apat ay ang macro system. Dito naman naaapektuhan ang development ng isang bata kung ang agriculture o ang bansa ay nasa mababang antas ng lipunan, naaapektuhan ng kanyang paglaki o pagdevelop kung saan na ka-adapt ito ng kung ano kung ano ang nasa paligid. Panglima ay ang chronosystem, kung saan nagbabago ang base kung saan ang lugar lumilipat ng isang pamilya. Nagbabago ang pagdevelop ng isang tao at maaaring maapektuhan ng bata sa kanyang paglaki sa isang lipunan. Sa strength empowerment perspective naman, tinutukoy dito na ang employment o pagpalakas ng isang lipunan o isang individual sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Halimbawa, bilang isang social worker sa hinaharap, tayo ang tumutulong sa isang tao upang mapalakas ang kanilang abilidad sa mga bagay-bagay. Sa structural function perspective naman, dito tinutukoy ang mga inihahanda ng mga nasa gobyerno para sa tao, halimbawa ay ang edukasyon para sa mga bata. Ngunit nagbabayad ng buwis kung baga hindi din nagiging libre ang pag-aaral ng mga bata o may mga tuition, mga bayarin sa school. O sa madaling salita ay may mga kapalit o ginagawang negosyo ng gobyerno o umiikot lang ang mga libreng programa ng gobyerno dito sa ating bansa, tulad na dito sa ating Pilipinas. Dumako naman tayo sa right-based perspective. Dito makikita natin at matatagpuan ang mga karapatan na sinasabi dito na ang mga rights, katulad na lamang ng kababaihan. May mga karapatan sila upang gawin ang mga tungkulin nila. Ito ay ang naglalayo na proteksyonan ang mga karapatan ng tao at ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At ang panghuling perspective ay ang gender and development perspective. Dito tinutukoy ang pantay-pantay na pagtrato ng babae o lalaki o maging ang anumang kasarian ng tao. Meron itong 6 na theoretical approaches o gender development. Una ay ang welfare approach. Dito ay pinapakita ang pagresponde o padiskarte ng karapatan na nakatuon sa pangunahing pangangailangan. Pinapatibay ang paggawa ng mga ginagampan ng papel sa lipunan dala na din ng kolonisasyon sa iba't ibang bansa. Pangalawa ay ang women development. Dito tinutukoy ang equal na pagtrato sa mga kababaihan. Dito kailangan bigyan ng pansin sila sa mga patakaran at kasanayan sa pag-unlad at binibigyan diin ang pangangailangan na isinasama nila sa mga proseso ng pag-unlad. Dito parang binabaliwala ang kakayahan ng mga kababaihan kaya nagkakaroon ng development sa mga kababaihan. Pangatlo ay ang women and development. Sinasabi dito na binibigyan ng pagpapahalaga ang kakayahan ng mga kababaihan upang makatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya, maging mapa-private o public man. Pang-apat ay ang gender and development. Sinasabi dito na naglalayon na gawing pantay ang katayuan o kalagayan ng ugnayan sa pagitan ng kababaihan at kalalakihan.
Sa pamamagitan nito, naiimpluwensyahan sa proseso at output sa paggawa ang pagpapatupad at pagpasusubaybay at maging sa pagsusuri upang tugunan ng mga isyu sa kasarian at mga alalahanin na nakakaapekto sa buong pag-unlad ng mga kababaihan. Panglima ay ang effective approach. Tinutukoy dito ang hindi lamang kasama ang mga kababaihan sa proyekto sa pag-unlad, ngunit pinapatibay din nito ang kanilang antas ng pagiging produktibo at ang pagiging epektibo, kaya't kinakailangan natin ang pagbuo ng infrastruktura at kagamitan na tumulong upang madagdagan ng kita o pagiging produktibo ng isang probinsya na kung minsan ay naghahanap na ng trabaho sa iba, ay meron naman doon sa lugar na yon. At ang pang-anim ay ang mainstream gender equality. Ipinapakita dito ang layunin o napangunahin ng kasarian bilang isaalang-alang ang mga pagkakaiba nito sa pagdidisenyo, pagpapatupad at pagsusuri ng mga patakaran o programa at proyekto. Unang, makikinabang ang kapwa, kababaihan at kalalakihan at hindi madadagdagan ang pagkakapantay-pantay, ngunit mapapahusay ang pagkapantay-pantay sa bawat kasarian.